The first option is the roll. And you don't get Kelly Williams. Sino yung isa? Jimmy! Eh! Taon mo dapat! I-recognize nyo kung sino tao nyo! At saka pag pumipig ka, magpa-switch ka! Pop ka ng pop! So nakita nyo mga lods, yung isa sa mga iconic moment ni Coach Yeng, yung galit na galit siya, di ba, kay Jerby. So dalawa yung pinag-uusapan dyan. Yung una, pinag-uusapan yung defensive rotation. Dapat daw, nare-recognize mo na kung sino yung tao mo after magkaroon ng ball screen o kung ano man. Pero mas concern ko rito mga lods, yung pangalawang sinabi niya. Yung sinabi niya, pag magpipik ka, magpa-switch ka. Huwag kang pop ng pop. So mga lods, yan. Actually, gusto ko talagang pag-usapan yan. And para maiunawaan din natin kung ano ba yung mga sinasabi ng mga coaches doon sa mga ganong klaseng level para sa mga ibang mga nakarinig doon. Hindi lang yung about sa pagsasabi ng bad words ni Coach Yeng ang tinitingnan natin. Siyempre, dapat naiintindihan din natin kung ano ba yung sinasabi ni Coach Yeng doon. So mga lods, ang sinasabi niya, yung sa pangalawang sinabi niya, pagka daw magpipik, yan kunwari, yellow, sila ang offense. Pag daw magpipik daw siya, magpa-switch ka, huwag kang pop ng pop. O sige, pagpalagay mo mga lods, ito, yan, nag-over siya. Tapos medyo nag-show up dito, nag-pop out ka lang, makakabalik siya kagad. Nag-pop out ka lang eh. So paano ba yung sinasabi niya magpa-switch ka? So mga lods, kunwari nagbigay ng screen. Okay? Nagbigay ng screen. Lalabas siya ngayon dito. Habang lumalabas siya ngayon dito, pagka maganda yung pagkaka-screen, at ito, nag-show up to, mag-roll ka. Ano mangyayari pa nag-roll ka? Mapipilitan dahil nag-show up to, mapipilitan humabol to. So nangyari, nag-switch sila. Isa yun sa mga paraan. Kaya nga sinabi, huwag kang mag-pop ng mapop eh. Ang mababaliwala kasi pag nag-pop out ka, eh di dito na siya hahabol. Panakabalik, ayan, babalik lang dito. Hindi kagaya na pag dito kasi, may threat na kagad, kumpara doon sa may taas. Unless kung sobrang shooter ka. Pero kung hindi naman nila nirespeto gano'n yung shooting mo, eh huwag ka basta bumaba. Kahit na may shooting ka, kung hindi naman nila nirespeto, huwag kang pop ng pop. So ito ngayon yung pangalawa. Yan. Tapos nag-open up or go under. Habang pag-go under pa lang yan, bigla ka mag-roll. Mag-roll ka. Eh di masiswitch yan. Kasi kung hindi ka nag-roll, tingnan mo mga lods ha. Nag-switch ka. Ay nag-go under, open up, go through, yan. Dumaan lang to dyan. Eh di wala nangyari kung magpa-pop out ka lang. Again, bigyan ng screen. Open up, go under, go through. Eh di wala nangyari. Eh subukan natin mga lods. Kung nagbigyan ng screen, nag-open up, go under, bigla ka nag-roll. Eh di sa pull mo, aangat to bigla. Magsiswitch siya. Yun yung sinasabing huwag kang pop out ng pop out. Actually mga lods, narinig ko na rin sa ibang coach, kay Coach Cholo ko yata narinig yun. Ang big man daw na pop out ng pop out is selfish. Ayaw niyang tulungan yung mga kasama niya. Ayaw niyang gawin yung trabaho niya. So, sinabi na rin ni Coach Yeng Giao, mga matatalinong coach yan. So, makinig tayo mga big man. Huwag tayong pop out ng pop out. Mag-roll din tayo. And also, kung sakali man, ito, tinan niyo mga lods, isa pang sitwasyon, no? Kung bakit mahalaga yung roll. Kunwari, yan, good dribble yan. Bigay ka ng screen. Yan. Tapos ito nag-show up ng konti, nag-fight screen to. Paano kung ito nag-double? Ng konti, pag roll mo, may humelt naman dito. Kaya ayaw mo mag-roll, minsan natatakot ka kasi may help dito eh. Okay lang, may malilibre dun. Diba? Ibig sabihin, pag ito, humelt sa'yo, may malilibre dito. Malamang ito, dalawa na tao nito, yung naiwan netong 4 at yung dalawa na sa corner. So, pwede na tayo makapag-create ng sitwasyon dyan. So mga lods, again, huwag kang pop ng pop, mag-roll ka din. Sana may sense to mga pinagsasabi ko mga lods, and thank you.